Doc Eddie, pagtulog, gaano po ito muna kaimportante, bata, matanda? Okay, so very important ang sleep sa katawan natin. Pagbata tsaka matatanda. So basically para siyang battery. So pagka natutulog tayo, doon tayo nagre-recharge ng katawan natin. So nakaka-improve din siya sa brain kasi doon nga rin nagre-recharge yung brain tsaka yung katawan natin. So very important siya kasi nakakatulong ang tulog sa pag-develop ng memory, develop ng for recovery and regulation, tsaka development ng brain, tsaka preparation for wakefulness again. Okay. So, Pero ilang oras nga ba ang sinasabing healthy, no, sa katawan na pagtulog? Kasi may sinasabi na as you grow older, Yeah. mas kumukonti yung oras. Totoo ba to? O kailangan pilitin mo yung 8 hours? yes. So actually, tama yung nabanggit nyo kanina nung nagbabanter kayo ni Sir Migs na 8 hours is the average number of hours of sleep pagka adults tayo. So 6 to 9 hours ang recommended sa mga adults. Iba naman pag bata. So pag 6 to 12 years old ka, advised na mga 9 to 12 hours of sleep. Okay? So yung 8 hours kulang sa mga bata. Pero pagka pagka teenager ka, 13 to 18 years old, 8 to 10 hours of sleep naman ang recommended. Kasi nga, yung mga bata, nagde-develop pa sila eh. They're trying to develop their brain compared sa ating mga adults na well-developed na tayo. So, ang recommended sa atin, 6 to 9 hours. 6 to 9 hours, Doc. Pero parang parang para sa akin, kulang pa rin yung 6 eh. Oo. 'Di ba? Pero okay na pala siya, adequate na pala siya para sa Yes. katawan. Pero bakit, Doc? Bakit ganun? Na parang gusto natin commensurate eh. 'Di ba? Yung tulog natin, we feel refreshed. But at the same time, kung kulang siya, we don't feel refreshed, pero okay na pala yun. Oo. Pero kaya very important na makakuha tayo ng quality. Kasi pwede naman nakakakuha tayo ng quantity, 6 to 9 hours, pero poor quality, puro mababaw. Doon papasok yung aalamin namin bakit kaya ang babaw lagi ng tulog. Pero itong tinatawag na masandal tulog. Yan! Di ba may ganon? Maansandal tulog. Kaya ko nga matulog sa jeep, sinasabi ko sa iyo. Yun nga, ano ba to? Problema ba ito? Yung madaling makatulog? Yung, Yes. minsan nanonood ng sine, inaantok. Imagine. Yes. So may mga ganon. May mga ganon masama talaga. ba yun, Doc? Masama kung palagi, tsaka kung walang underlying reason. So, doon kami naghahanap ng underlying cause nung problema sa pagtulog. Bakit kaya natutulog sila ng hapon when in fact nakakatulog naman sila ng gabi? So, ibig sabihin nun, hindi sila nakakakuha ng good quality sleep, which is what we want to improve on. Kung paano magkaroon ng good quality na sleep. Oh, yun nga, Doc. Paano nga ba? Paano nga ba magka-quality sleep? Dahil, Doc, konektado na po siya sa ating mga questions for today. Yeah, Apo. okay. So, good quality sleep, syempre, kailangan nakakakuha ka ng recommended number of sleep sa mga tao. So, I think sa mga, yun nga, nabanggit ko kanina sa estudyante, dapat longer, 9 to 12, o kaya 8 to 10 pag mga teenagers, pag adult, 6 to 9 hours. So, para ma-improve pa yun, syempre, kailangan regularized yung oras ng pagtulog mo, hindi pwedeng paiba-iba. Yun. Okay. Okay. So, even pagka weekends or holidays, hindi ka pwedeng mag-deviate dun sa usual na tulog mo. Oh, pero, well, Crucial yun. Oo. Yes. Crucial yun. Oo. Totoo. Oo. Ngayon, bakasyon kasi. Yeah. Okay. Diba? Yung mga bata ngayon, hindi Oo. natutulog yan ng maaga. Maaga. Siyempre, yung iba nag-games o kung ano man, mga Yeah. ginagawa, nanonood. Yun pwede bang ipalit? Kasi di ba may circadian na rhythm tayo, yung Yes. internal talaga nating clock, yung body clock, na Correct. tulog talaga sa gabi. Pwede mo bang ipalit yung tulog sa umaga doon sa tulog sa gabi? Oo. So, actually, tayo, may kanya-kanya tayong circadian rhythm. So, parang program tayo to have a certain body clock na dapat yun yung kasanayan natin. So, pagka, kunwari, nagugulo, doon tayo nagkakaroon ng problema din actually. So, nahihirapan yung katawan natin mag-adjust doon sa gusto nating oras ng pagtulog kasi nagulo na siya. So, we advise actually children and actually pati adults na magkaroon ng regular sleeping time, hindi yung paiba-iba. Pero kung kunwari, nagkaroon ng bakasyon nga or pumarty or kinilangan magpuyat because they are studying, pwede namang magbawi ng tulog. Pero yun lang, we advise na wag sanang parate kasi nagkakaroon tayo ng sleep debt, ang natin natawag sleep debt or utang. Utang. Okay? So, yung utang kailangan mong bayaran during the weekend. So, Okay. and then ang nangyayari, nagugulo na naman yung body clock natin. Kaya kailangan na naman mag-reset. Doc, ano nga ba yung sabihin ng circadian rhythm? Circadian rhythm in layman's Layman's term terms. para siyang body clock natin. Body clock. Oo. So yun yung program body clock natin na doon tayo sanay. So may ibang tao na mas prefer nila na gabi sila natutulog na sobrang late.
meron din naman yung mga early birds. So usually matatanda, kung mapapansin ninyo, sila ang mas prefer nila na maaga natutulog. Tapos yung mga teenagers, mas prefer nila na late natutulog. So depende yan per person. So, Doc, mas i-define lang natin, no? Sabi nyo nga, at least for adults, 6 to 9 hours of sleep. Pero sabi nyo nga, 6 hours can be okay basta as long as quality. Yes. But hindi siya ibig sabihin na parang, okay lang, 6 hours ako matutulog, quality naman. Hindi naman ganun, Doc, di ba? Kumbaga, ano pa yung target natin? At least para talaga mas quality pa. Bukod Tsaka, sa tamang oras sa pagtulog. Paano mo ma-measure? Yes. Correct. Usually, Kung quality nga ba? Yung refreshed ka ba? Yes. O parang medyo tamlay-tamlay ka? Yan. Parang pagod pa rin? Yes. O, paano So, yun, Doc? Subjectively, makukuha natin siya. So usually, tinitingnan namin yung symptoms during the day. Kung antukin ba siya during the day, doon kayo mag-iisip na, ay, bakit kaya antukin to during the day kung nakakakuha naman siya ng maraming oras ng tulog. So that's one. It can also manifest sa mood. Okay? So kung nyari, bugnutin ang tao, laging bad trip, hindi makapag-focus sa school, mahina ang performance sa school, academic performance, doon din namin nakikita kung nakakakuha ba siya ng good quality of sleep. So, Ito, sabi go, ni go. Calvin, ito yung case ni Calvin, 5 to 6 hours of sleep, pero pakiramdam ko po, kulang pa din at inaantok sa tanghali. Ikaw to, Calvin. so yun, totoo yun, 5 to 6 hours. Well, depende yan kung anong edad niya. Pero kung adult siya, ang recommended talaga is 6 to 9 hours. So kung 5 hours, hindi siya enough para sa case niya, kung adult siya. So sana maka 6 to 9 hours of good quality of sleep. So minsan inaalam din namin bakit kaya hindi siya nakakakuha ng good quality enough na number of sleep na recommended. So, Doc, para naman sa mga mindful sa kanilang tulog, katulad tong naka-green na to, 'di ba? Sometimes kumbaga you lose sleep over the lack of sleep. Yeah. 'Di ba? 'Di ba parang nagugulantang kay parang hindi ako nakatulog na maayos, 'di ba? Parang ano po yung tamang mindset siguro natin kapag pagdating sa ganun. Para hindi tayo ma-frustrate, 'di ba? So actually doon pumapasok yung parang sleep anxiety. So minsan na-frustrate nga yung mga pasyente or mga tao pagka hindi sila nakakatulog or pag ina-anticipate na nila na kunyari matutulog sila ng late, naku, makakatulog pa ba ako nito? So it becomes a cycle. So yun yung kailangan naming i-break. So doon papasok yung mga binibigay naming tips para mag-improve pa yung tulog nila. Opo. Kayo, Doc, sige, Doc, tips. So opo. tips. Sige. So tulad ng sinabi ko, dapat regularize yung oras ng pagtulog. Dapat avoid caffeinated food and beverages. So kung kaya, morning lang siya sana. Huwag sana ng nighttime. Kasi yung caffeine, may binablock siya sa brain na pangpagising, okay? Kaya nagigising siya throughout the night. So ang tendency, hindi tayo makapatulog na because nag-hyper-arousal tayo kumbaga paggabi. So definitely siguro 1 cup of coffee lang per day or any caffeinated food or beverages. Yung sinasabi, Doc, na ang babaw ng tulog ko o parang tulog ako pero parang gising ang diwa ko. Insomnia ba yun? Sometimes it becomes insomnia, especially pag nagkakaroon na ng functional impairment. Hindi na makapag-work ng maayos, ang dami nang nagiging problema. So, pagka ganun, hinahanap namin yung cause ng insomnia nila. So, sometimes it becomes secondary to anxiety, pwede ring depression or other medical conditions nagkakos ng insomnia. So may iniisip kang syempre na Yes. Correct. Go-overthink. Ganyan. Alam mo, maan sandal. Masa. I love our topic today kasi blockbuster na naman. Marami tayong mga Yes. topics today. Ano po ang best way to deal with insomnia? Ang tanong ni Kevin. Oo, si Kevin. Okay, best way to deal with insomnia, find the underlying cause. Okay? If masusolusyonan yung cause nun, better. If makakatulong, if you talk to a professional, better din. Okay? So, pag nahanap na natin yung underlying cause ng insomnia, baka ma-overcome din natin yun on our own, kung kaya. Pero kung hindi talaga kaya, hindi ma-handle, too much emotions, too much happening on their brain. Kasi ang nangyayari pag may insomnia ka, parang ang bilis ng takbo ng utak mo eh. Yes. So, imbes na nagpapahinga yung katawan because the body needs it, the brain is actually working a lot pa rin. When in fact, we are programmed paggabi, tulog tayo dapat. Yun nga. Doc, yun nga di ba may mga sleeping pills? Yes. Minsan may OTC rin yata yan. Supplements. And supplements, melatonin. Pwede bang magsarili ka lang o kailangan safe ba yun? So actually, pag children or mga students, definitely hindi muna namin ina-advise na mag-medications or supplements. Pero pag adults, yes, we allow, pero on certain types of insomnia. So meron tayong
types of sleeping problems na kaya naman with melatonin, yung nabanggit nyo nga na supplement. So very common yan kasi over-the-counter lang yan. So, Safe yun, Doc, araw-araw. pero kailangan mo na yung malaman bakit kaya siya may problem sa pagtulog. So usually melatonin is considered a dark signal. So yung melatonin came from the word melanin, 'di ba? So para siyang dark. So isi-signal na yung brain mo na kailangan mo nang matulog. So usually ina-advise namin yun na i-take 2 hours before sleeping and ma-reset niya yung circadian rhythm mo or yung body clock mo na dapat dun ka matutulog. So forever na ba yun? Di naman Ang necessary. melatonin. So hindi naman rin pwedeng forever mo siyang Yes. inumin. Kung- Yung mga magnesium nakakatulong, Doc? Yes, so magnesium also helps with recovery. So usually ginagamit yan ng athletes. Okay, so mas nare-rest yung katawan nila kaya mas nakakatulog. Safe din sila. yun. Safe din naman po. Na yun. araw-araw. Okay. Ito po ang tanong po ni Jamaica. Ano po kaya ang dahilan ng malakas na hilik? Yan. So maraming causes ang malakas na hilik. So usually pinaka-common sa mga bata is enlarged tonsils. So, pagka frequent yung tonsillitis mo o kaya nakikita ninyo nga na namumula or malaki yung tonsils, dun kami nag-iisip na yun ang cause ng snoring nila.